Alright, what's up mga chong? At welcome po dito sa another reaction, no? By P. Chong. At bago tayo mag-umpisa ay gusto ko muna pong batiin ang ating mga Pilipino sa Pilipinas. Kumusta po kayo dyan at sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. I know, pero at least positive tayo. Think positive and who knows, by, I don't know, someday na talagang ang ating bansang Pilipinas ay babalik pa rin sa dati nung ito ay hawak ni Tatay Digong. Okay? Anyway, at syempre po, gusto ko pong batiin naman ang ating pang overseas Filipino workers. Kamusta po kayo? Alam ko kayo mga OFW ay natutuwa sa resulta ng ginawa ng SC at ng mga senators sa atin kung saan nanaig talaga po ang katotohanan. No? Truth prevails po. Dahil alam naman natin na ang ating pong Vice President Sara ay wala naman talagang ginawang kalokohan. No? At ito ay dahil lang po sa politics, kaya po nagtataganyan ang ating bansang Pilipinas. So kayo mga overseas Filipino, kayo po ay laging mag-iingat at sana po ay always check your health. You know? Drink water. No? Alam naman sa atin yung tayo mga Pilipino masisipag at yung iba ay nakakalimutan ng kumain, uminom ng tubig. Don't forget that. Kahit tubig man lang. O kape. No? Kape. At para at least tayo ay maging ay alert. Okay? Alright, let's talk about our Vice President Sara Duterte na kung saan ay sana siya na po ang presidente niya. So, ang ating pong Vice President Sara ay nagulat din mismo sa naging desisyon ng Supreme Court at ng Senate. And sabi niya na gusto niya nga raw ng blood at hindi na muna mangyayari ito. And sabi nga ni Senator Marcoleta na better luck next time. You know? At gawin nyo na lang yan next year. No? Sa February 6 yata, pwede na kayo mag-file ng impeachment ulit. Pero alam naman natin na maraming hindi natutuwa. Marami ang nagre-react dito, lalo na yung mga nagmamagaling. No, na mas magaling pa sa mga abogado, mas magaling pa sa SC, mas magaling pa sa mga author o composer ng 1987 Constitution. At akala nila talaga sila lang magaling. Kaya subukan, isampulan na natin ang isang Bulaga host. No, itong si Bulaga host Tito Soto, senator, na sabi niya ay hilaw din daw ang desisyon. Ay hindi talaga nag-iisip or maybe ang kanyang kasama sa kanyang crew bilang Senate office ay may pakabuon. Alam naman natin na itong ginawa ng SC na desisyon is about na kung ano yung nasa Constitution talaga ng Pilipinas. It's above the law. Nobody's above the law. Pero sa ngayon, mga bangag muna. Dahil kahit nga alam naman natin mali na ang ginagawa nila, katulad ni Bangag, ng asawa, at ang pinsan niyang magnanakaw sa Kongreso, Speaker, at ang PNP na gumawa ng illegal na kidnapping sa ating Tatay Digong. Yung mga yan, hindi nila sinusunod ang Constitution ng ating bansa. But the thing is, it's so sad dahil ito pong nangyari sa kay Tatay Digong ulit, pag-uusapan natin quick, ay talagang alam natin na illegal. But the thing is, yun nga, sabi ko kanina, no one's above the law, pero sa ngayon, sila ngayon ang above the law kasi mismo sila, hindi nila sinusunod yung batas. When it comes to impeachment, alam naman natin na si Bangag, no? Ang talagang dapat ma-impeach dito dahil maraming questionable and it's not questionable, it's already answered. Una, addict. Pangalawa, pagnanakaw. Pangatlo, may kaso yung asawa sa LA. So these are just the example. Hindi pa kasama dyan ang bycam, illegal kidnapping kay Tatay Digong, at saka yung mga gurguran, at tapos sa sabong, isinasabit pa ang pangalan ni Tatay Digong. So sila ngayon ang law. No, wala na tayong magagawa doon. The Filipino doesn't want to do something. They're just waiting. Wala po tayong magagawa doon. Of course, may magsasalita rito o may magko-comment. Bakit hindi ka umuwi? At ikaw, ano gusto nyo? Ako lang magrarally mag-isa. Diba? Alam naman ako lang. Kaya nga sinasabi sa inyo, alam naman na natin na talagang mali na ang ginagawa ng administration na to, pero walang ginagawa ang Pilipino. Kaya, ganun. Sabi nga ni Maharlika, kayo din, bahala kayo. If you wanna be like that forever, pag lumaki yung mga anak nyo, apo nyo, ganyan pa rin ang nakikita nyo, wala na tayong magagawa. Tama nga naman eh. We try to talk to you or we try to voice out to you kung ano yung nangyayari. And if it's not true, research it at makikita nyo naman talaga. Harapang-harapan na kayo niloloko ng Marcos administration. Anyway, balik tayo sa topic natin ngayon. Ito si Vice President ay medyo naka-relieve ng konti. No? Dahil for now, ang impeachment niya ay nasa archive ngayon ng Senate. Sabi nga nila, pag daw ang motion for reconsideration ng mga buhaya, no? Sa Congress ay lumusot sa SC, pwede raw yung buksan ulit. Which is, para sa akin, wala na. Ika nga, game over na yan. Dahil nga, alam naman natin, katulad ni Senator Marcoleta said, na wala na yan. Kahit nasa archive lang yan, wala. It's like, wala na. Hindi na yun. Better luck next time. No? Next year na lang po.
So, sa February 6, I'm pretty sure may naghihintay na. Baka nga ngayon lang mga chong eh. Yan sila De Lima, yan si Trillanes na sundalong kano, no? At sila Contiveros, no? O yung mga makabayang black na NPA talaga na harapan na nilolokong tao ay talagang nag-iipon na at gumagawa na ng articles of impeachment para sa February 7, 1201. Anyway, ito nga pong impeachment, no, ni Vice President Sara ay game over na for now, katulad ng sinabi ko kanina. And kayo nga mga tao makikitid ng utak, makasarili at hindi makapilipino katulad ng makabayang black, Dilawan, Pulawan at yung mga kongresong magnanakaw na tinira ni Tatay Digong dahil sila drug lord o drug addict o protector ng mga drugs, no? Next na lang ulit. No? At make sure na kayong mga Congress dyan ay alamin nyo mabuti kung ano ba ang ibig sabihin ng article of impeachment. I-google nyo na lang yan. And beside, ang laki ng binabayad nyo sa mga abogado, binabayaran ng Pilipino ang sweldo nyo at ng mga staff nyo sa Congress, dapat naman kumuha kayo ng tao na may utak naman, di ba? Hindi yung mga katulad ng mga ginawa ni Contiveros na binubulungan siya ng kanyang alalay sa likod. Kaya pala high-tech ang kanyang tenga dahil meron daw siyang speaker sa tenga na nagsasalita yung nasa likod at siya mismo ang nagbabanggit kung ano yung sinasabi ng babae na nag-guide sa kanya. Eh paano kung magulat yun at sinabi, alay ko na, pautot ako. Halimbawa, sinasabi na, Your Honor. Eh syempre, nagsasalita yung babae na yun, no? Alam niyo na kung sino yung babae na yun. Sinabi niya, alay ko, ang baho. Sabihin ni Ontiveros sa harapan ng Senate hearing, alay ko, ang baho. I wish na hack ko yun. But anyway, kaya ko itong sinasabi is that our vice now is relieved. Ito nga sinabi ko kanina and meron siyang interview quick. Pasensya na lang po kayo at medyo may pagka-ibang kanyang language. I know. Pero ganun talaga. Siyempre, alam naman si Vice ay Bisaya yan, no? Sa Davao galing yan. Kaya i-try natin i-touch up yung kanyang sasabihin. And fortunately, sinabi niya naman, magtatagalog na lang ako para naman maintindihan nyo at ma-share nyo katulad ito. Kaya ganyan kabait si VP dahil alam niya na hindi lahat ay alam ang kanyang language. I wish! No? Ang dami kong kaklaseng mga Bisaya nun. Sana nakinig na lang ako sa sinasabi nila. No? Pero pag nagsasalita talaga silang hirap eh. Para mga Ilocano yan eh. No? Hindi ko maintindihan. No? Kaya hirap sa mga Tagalog lang eh. But anyway, it's okay. Tinutulungan man naman tayo ni VP. No? Kaya yun na lang. Tingnan natin. Panoorin po natin yung sinabi ni VP Sara sa kanyang, shotgun interview tungkol po sa result ng SC at saka ng Senate. No? Here we go. VP, ano po yung reaction mo sa naging desisyon ng Senate sa pag-archive po ng articles of impeachment? Yes, kinahanglan nato respetuhon no ang role sa ato ang Senate of the Philippines dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate. Baka yung ibang viewers diyan, no, Bisaya, I'm pretty sure meron translate sa comment. Yeah, biro lang. Gets ko naman. Everyone must follow and respect that decision of the Senate. Last na lang kayo, Congress. Sa impeachment. Dito sa tao. Next from Vice President Sara or the Office of the Vice President. Padayon lang gyapon mi sa amo ang trabaho. Wow. Wala man miniundang no. Sorry, magtagalog na lang ko para magamit ninyo siya ito. Sorry. Again. So, patuloy pa rin kami sa pagtatrabaho namin. Hindi naman kami tumigil sa Office of the Vice President sa pagtatrabaho. Kahit na nakita ninyo na binawasan yung budget namin, tumuloy pa rin yung trabaho. Sino ba yan nasa kaliwa ni VP nasa kanan natin? No? Yung babae nga. Yan ba yung kanyang staff? Yan ba ang kanyang media officer? Asa na si Jessie? Jessie, asa ka na? O baka ito yung kanyang reliever na media officer. No? Namin. And lahat ng personnel, including the Vice President, sa Office of the Vice President are ready and willing to serve our country. Yun? VP, yung result, the outcome of the trial, is it something na you expect or otherwise given the new composition of the 20th Congress? Wala pa may trial, no? Wala pa nagsugod ang impeachment trial. But sa tinuod lang, wala man ni one particular na expectation. Tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun na sa ato ang defense team
And kining nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila ang impeachment complaints, isa sa posibleng mga mahitabo, and as I said, we need to respect the decision of the Senate. Before, VP, you said na you really want a trial, but it turned out na the Senate aborted the articles of impeachment to give you a platform now to defend yourself, sana. Oh yes, oo. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. VP, last na lang on my part. Media officer nga yan. Nagsasenyas. Sige pa. Isa na lang ha. Hindi, baka magalit yun. Si Jessie, kilala ko dyan eh. Ano naging si Senator Alan Peter Cayetano kung napolitika siya, pildi ko na lang una ka sa 2020, hindi na iagi sa mga ikunhanin impeachment. Gusto gid kaniya ipa-impeach kay lang iagi na lang daw sa pildi ko na lang daw ka sa 2028 presidential election. Well, yes, ang ato ang mga senators na sila kaugalingon po nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. I think si Senator Cheese, either, is it parang paano na natin ang constitution, we just hate the Dutertes? What should take it? Well, I am not surprised sa declaration ni Senator Cheese Escudero because daghan kaayo ang ingana ng mga individuals, no? Tungod lang because they are colored yellow or they are colored pink or they are Marcos loyalists, and basta kami green. Green. Nila ang kalaban nila si former President Rodrigo Duterte, by deduction kalaban nila ako. Yep. So murag gilabel nila ang tanan Duterte as one Duterte, and then we are anti-Duterte all the way. So I am not surprised nga na ay statements na ingana because makita nato na sa ato ang mga ubang kaigsuunang Pilipino. Pumunta ka daw na ang travel authority. Anong totoo nun, Vice? Sorry ma'am, niyato daw ko og Kuwait without travel authority. Kinsa yan sa ko? Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although wala bigyo ko kadungog giunsa niya pagsulti ma'am. Giunsa niya pagsulti. Dinudugo na tayo ako rito. Allegedly, okay, so alleged lang ni siya ma'am, no? Wala tay video recording, statement at all. Inday proof. Nagikan yun sa iya. And then isulti siya nga iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaroon ma'am, kaya wala man ako nakita. So, yes. Also, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang permi na nagasulti, no, nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news, and there's no truth at all nga niyanto ko og Kuwait without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung atensyon ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira. Baka si Castro iniisip sa yung Davao, ibang bansa yun. Alam niyo naman si Castro Matalino. Sa akin, ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Kumusta sa president? Si PRD, former President Duterte, he is okay. Lately, most of the time, katong sa pagbisita na ako, he was always in a good mood. There was only once na dili siya in a good mood. And wala na lang po ko nangutan kung ano, na bad mood siya. And he was truly very happy noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case
Kasi isa siya sa mga lawyers ko doon na sa Supreme Court at binalita sa kanya na sinabi niya sa kanyang lawyer na Lawyer pala ni Sarah si tatay niya, si Tatay Digong. Abay, kaya lang pala mananalo yan. Eh, para mo naman yan. mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. How about yung pagbabawal kay Miss Hanelet PP na maka-visit lang? Alcotera na to. Ang alam ko lang ay merong order galing sa ICC na kinancel. Merong order na kinancel lahat ng kanyang pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Miss Hanelet Abanceno. Yun, palakpakan po natin si VP. Alright, gusto lang mag-react ng mabilis yung kanyang sinabi, no? At alam naman natin na after the decision ng SC at saka ng mga senator, maraming salamat sa inyo, mga senator, SC, Supreme Court, at kayo po ay i-respeto nyo ang talagang law, rule of law ng bansang Pilipinas. Sinunod nyo po ang Constitution kung saan ay tama lang, no? At hindi lang ito matanggap ng iba dahil again, this is just a politics. No, ito yung mga tipong taong gustong pabaksakin ng isang Sara Duterte dahil alam nila na kapag si Sara na po ang umupo sa Malacanang na sana ay ngayon na ay talagang iiyak to ng dugo itong mga Congress ng magnanakaw na ito. That's right. You know? At sabi nga ni VP, tuloy lang daw ang kanyang trabaho at tapos na at least kahit papaano yung hindi naman nai-stress si VP. Actually, ready talaga siya na lumaban, no? Kaya nga ang gusto niya ay maging bloodbath pa rin. No, pero hindi niya na ito magagawa at hindi niya na maipapakita ang kanyang ebidensya na wala siyang ginagawa. And I'm sure, kitang-kita mo naman sa kanyang face na talagang confident siya na talagang she can fight. No? Sabi niya nga nung una kahit siya na lang mag-isa lalaban siya sa impeachment trial. Dahil alam niya wala naman talaga siya ginawang masama Iyan ang mga simpleng tao na pag alam mong wala kang ginawang masama and you are open na talagang go ahead. Do something. Tingnan natin kung meron kayo may papakita sa aking ebidensya. Hindi naman yan katulad ni Bangag na kitang-kita ng mga ebidensya, lalo na sa paggagamit ng pulburon, ay alam naman natin na addict talaga ito si Marcos Jr. Pero sabi niya nga, sayang, pero okay lang, no? May next year pa naman daw, di ba? At syempre, katulad nga na sinabi ko sa inyo, Makabayan Black, mga Pulawan, mga Dilawang Tae, at I'm sure yung sa mga senator, katulad ni Ontivirus, ni Bam Aquino, ni Wow Dagat, no? At syempre si One Ball University, Tito Soto, ay magpa-file ulit yan para ituloy nila ang impeachment. Hindi ko alam, pero may nagbanggit daw na Bayaran Blues. No? At ito naman si Bam Aquino, no? At naloko niya rin, no? Ang mga INC, Iglesia ni Cristo, kung saan siya siguro nakipag-deal sa INC na hindi ko naman pabor ang impeachment, pero ngayon isa siya mismo sa nangunguna ng impeachment. Kaya nabudol din ng isang Aquino, huling Aquino, ang tao na naman, lalo ng INC. Although ako, umpisa pa lang, wala akong tiwala sa hayop na yan Kahit na sinasabi niya na siya raw ang nauna sa education, kitang-kita naman natin na hindi siya mismo. No? Kaya wala akong tiwala sa mga Aquino na yan. Kaya yun lang. Yun nga, next year, mag-final lang sila. Good luck. At syempre nga naman, sabi na bang senator, lalo si Senator Cayetano, masyado kayo namumulitika Bakit hindi nyo na lang siya talunin sa 2028? Kasi nga, alam naman nila na kahit anong gawin ng mga hinayupak na to, kahit gumasto sila ng milyon ng pera ng bayan, ng inyong pera, ay talagang talo pa nito kay Sara Duterte. Dahil ang tiwala talaga na andoon No? Kaya you can tell naman na kung gaano kademonyo ang administration na to dahil sinisira nila araw-araw ang mga Duterte. Which is ang Duterte naman ay naging matatag. Yun ang problema ng mga Marcos at ang Romualdez at Araneta na to at ang mga Dilawan at Makabayan Black. Hindi nila madurog easily ang mga Duterte. And that's why talagang believe ako sa pamilyang Duterte nito. And again, it's all about politics. It's not about 125 million confidential fund. No? And you can tell naman na kung talagang confidential fund ang pag-uusapan dito para siya makasuhan, bakit si Sara Duterte lang? Bakit hindi iba? Bakit hindi si Bangag? Bakit hindi sila Tambalos-Los? Bakit hindi mga senator? Diba? So it's all about politics. Obvious na yan. Kaya alam ng mga tao na pinupolitika lang ating VP Sara. Now, the latest naman, syempre, yung sinasabi nila na wala ron travel authority papuntang Taiwan itong si VP Sara. Maybe ang akala ni Castro na ang Davao City ay Taiwan. Nanira na naman ang lukaret ng unspoken
ng Malacanang, no? Pero wala naman tayong magagawa. Kaya nga gusto ng mga tao na ma-retain yan si Castro ay para may clown. We need a clown in Malacanang. Kasi puro seryoso na lang doon. Either singhot, gurgur, or away. At least may clown naman sa Malacanang. And Claire Castro is the perfect candidate for that. Pero ngayon, nagpakalat na naman siya ng fake news. Kaya ikaw, Castro, just wait. Dahil pag dumating ang araw, iiyak ka. Yung mga pasigaw-sigaw mo nun sa YouTube na inaaway mo mga pulis, I'm sure dito iiyak ka. Kaya yung kanta mo, no? Yung kanta mo na kumakanta ka ng I Will Survive ba yun? Hindi ka na naawa at nahiya sa Pilipino. But anyway, mga chong, the only thing that I conclude in this kind of topic is it's all about the politics. And God spoken, the Supreme Court spoken, Senate already spoken. That's it. Done. Para matahimik, let's put it on the archive. And I'm sure na kung may mag-motion for reconsideration, which is the tamba, diba? Ay mabuksan po nila. Pero, just like other senators, other lawyer na matalino, may utak at naniniwala sa batas, wala na mangyayari dyan. So next year na ulit, pwede kayo mag-file ng impeachment for Sara. Good luck na lang sa inyo. At sana nga po, ang advice ko lang sa mga congressman na bobo at magnanakaw, make sure yung abogado nyo alam kung ano talaga or papaano mag-file ng articles of impeachment. Okay? Huwag ko kayong masyado nagpapaniwala na hindi porket abogado yung mga yan, alam na nilang ginagawa nila. Just analyze what they're saying. May libro naman, magbasa din kayo. It doesn't mean na porket abogado yan tapos kayo, ganyan na lang. You have to do your own research. Kaya kayo mga congressman, marami naman kayong pera, marami naman kayong nananakaw, mag-hire kayo ng tao, magre-research kung totoo yung sinabi ng abogado nyo. No? But ngayon, we are on good peace right now. VP Sara is just working as a vice president to help people, lalo na ngayon katatapos lang ang bagyo. Okay? Alrighty, hanggang dito na lang po at sana po ay naintindihan yung ating pinag-usapan and we will see you again. Mahalin po natin talaga ang Pilipinas. Atin lang yan. Okay? At sabi nga ni Senator Marcoleta, hopya lang, masaya na tayo. Huwag na tayo maghanap ng iba. So, hindi yung, may makakita ka lang sa ibang tao na may ganun, gagayahin mo na. Hopya, makontento tayo. Okay? Sige po. Thank you. God bless.